I-believers! Guys, maniniwala ba kayo na kaya nitong lapis na ito na magbaga at humiwa? Ako, hindi. Bakit? Lapis lang yan eh. Pwede siguro manusok yan. Oo nga, tama. Bukod sa pagsulat, nakakatusok yung lapis. Hindi, ako, Kuya Chris, naniniwala ko sa'yo. O nga pala, bago natin simulan ang experiment natin, welcome naman natin ating certified I-believer for today, si Thea Tolentino. Thank you, Thea! Excited na akong pumunta dito bukod dito sa costume. Talaga? Oo. Simulan na natin ating first experiment. First experiment! Okay, ito mga kailangan natin. Siyempre, kailangan natin ng pencil, ng batteries, alligator clips, aluminum foil. So, kailangan ng safety gear. And paalala lang mga I-believers, huwag niyo itong gagawin sa inyong mga bahay nang walang patnubay ng mas nakatatanda. So, first step, kailangan tanggalin yung lead ng pencil. Handa na ako. Ito na. Ganito siya. And then, yung batteries natin, ididikit-dikit ko lang muna sila. Didikit. Daloy ng kuryente. Okay? And then, yung isang side, yung black, gamitin natin yung black clip, kaklip ko dito sa ating foil para dyan natin siya ipitin. And then, yung isang alligator clips, ilalagay ko dito sa kabilang dulo naman. Ngayon, ilalagay ko siya sa alligator clip. Ito, dapat may kuryente na to. May kuryente na yan? Testingin natin. Wala, kasi may... Pero hindi siya butas. Ayan, nakita niyo yan? Wow! I believe! Kung mapapansin nyo, ang dalawa nating alligator clips ay nakakabit sa positive at negative charge ng baterya. Dahil dito, nagkaroon ng electrical charge papunta naman sa pencil lead na may halong graphite. Isang uri ng mineral na katulad ng uling ay madaling magbaga. Ang kuryente na dumaloy sa pencil lead ang siyang nagbigay ng kakayahan ng ating cutter na makahiwa o mag-ignite. Isa pa, malaking factor din ang aluminum foil na ginamit bilang magandang daluyan ng kuryente. Kaya nang magsalubong ang lead at ang foil, makikita mo ang pagsiklab nito. I believe.